Ako ay na-diagnose ng epilepsy at 7 years old, which is lumabas sa MRI na meron akong mesial temporal sclerosis. Sa akin, ang pinakamalala or pinaka-ano sa buhay ko that time na nagsi-seizure is nag-seizure ako ng more than 15 na even my mom, yes, sunod-sunod talaga siya, nagising ako nun na hindi na alam ng mother ko kung anong gagawin nila sa akin. Kasi kahit wala yung mga members of the family inside the house, andun pa rin yung pets namin na handang samahan, handa kaming protektahan or bantayan. Na my disability is not a hindrance to show my ability. Maniwala kayo, bakit ibinigay ito ni Lord sa inyo? Kasi alam niya at naniniwala siya na kaya mong gawin ang mga imposibleng bagay. Petmara Podcast. Welcome to the Season 3 of Pet Mara Podcast. So we talk about pet tips, pet discussion, and pets' overall health in partnership with our major sponsor, Pet Mara. So in today's episode, we are joined by a PWD advocate and a sectoral head for persons with disability. So nandito siya ngayon para mag-share ng isang powerful story of resilience, advocacy, and syempre the unexpected healing found in the companionship of our fur babies. This conversation is about breaking stigma, finding strength, and of course, how unconditional love, especially from our fur babies, can change lives. Let's all please welcome Mr. Ron Cachapero. Ayun, so Mr. Ron, we're going to ask you about your journey as a person with disability and having a pet, of course. So, muna about sa journey niyo po muna tayo. Doon po muna yung pag-uusapan natin. So, Kim? Yes, as we formally start po, Sir Ron, can you please tell us a bit po about yourself and syempre yung fur babies mo who have quietly supported you through your journey? Okay, by the way, thank you for inviting us, no? So, ako ay na-diagnose ng epilepsy at 7 years old, which is lumabas sa MRI na meron akong mesial temporal sclerosis, wherein ito yung part ng brain na kung saan lumiliit yung ugat na nagkakos ng seizure. So, currently, sa awa naman ng Diyos, nakapag-aral pa rin naman. At the same time, nakapagtrabaho bilang isang call center agent sa Genpac, Alabang. And meron din akong pets, which is, I have 4 dogs actually, but suddenly nawala na yung isa. And sa cats, we have a 12 cats at isa na siya dito. So, sir, 7 years old po kayo na-diagnose. Ilang taon na po kayo ngayon? 22. 22. Yes. Okay po. So, yung cause po ng epilepsy nyo, ano po ulit yun? Mesial temporal sclerosis or Yeah, MTS, wherein yung ugat niya is lumili. Okay. Kasi, nabasa ko kasi, Sir Ron, kasi research ako ng mga nakaraan. Yung mga cause ng epilepsy, nag-ano siya sa brain injury or sa trauma, o kaya parang siya sa stroke and birth-related na brain injury. Ganun. Sa inyo po, ano po yung... saan po Regarding sa studies ng doktor, hindi siya identified kung regarding ba ito sa birth mismo or okay. but nakikita nila is sa lahi. Genetic. Genetics, Okay. yes. So, sir, yung sa... ask ko lang din about sa case nyo po, no? Kasi sa pagkakalam ko is yung epilepsy is meron dalawang uri ng seizure. Ano po yung sa inyo nun? Well, actually, hindi lang dalawa. Iba't ibang klase siya. Kumbaga sa akin kasi ngayon is focal seizure. Meron tayong iba't iba wherein focal seizure, generalized, and absent seizure. Wherein yung absent seizure is nakatulala na lang na hindi pala natin alam while na nakikipag-usap tayo, Opo. inaatake na pala siya ng seizure. Okay. So parang yun yung madalas na nakikita sa iba, no? Yes. Parang nawawala sila ng natutulala, ganun. Yes. Ganun. So yung sa generalized, sir, if I'm not mistaken po, sa dalawang part siya dalawang side ng brain. Yes. And then yung focal is sa One side part, lang. yes. Okay. Yun. Ayun po, Sir Ron. Siyempre, hindi naman po lahat ay aware sa epilepsy. And
kayo po, ano po ba yung mga experiences nyo or realities na kinaharap nyo po araw-araw na baka hindi po kami aware, hindi po aware yung audience natin? Well, sa akin, number one, syempre naranasan ko naman, number one is bullying talaga. Na from start na nag-aral ako, hindi na talaga nawala yung bullying sa akin. Up until now pa rin naman na, syempre ang taong nagsi-seizure is talagang shaking ng body. Talagang as in gumaganon siya. Talagang pinapakita sa akin, and then batang epilepsy kung tawagin ako. But yung iba naman kapag nakikipag-usap ako and awareness, kasi number one kasi as per training sa amin ng doktor is once na kapag nakikipag-usap ka sa taong hindi mo kakilala or first time mo palang makasama, is kailangan ipaalam mo, wag mong ikahiya na may sakit ka, kasi once na nag-seizure ka, alam dapat nila ang gagawin sa'yo. Kasi eto, nangyari na rin sa akin minsan na nung inatake ako at hindi sila aware, bigla na lang silang nataranta at hindi po nila alam yung gagawin nila sa akin. Wherein number one is stay calm. Then kung merong makakasama, tumawag na hanggat maaari. Then pangalawa is yung oras. Ang oras po yung pinakamahalaga. Kung anong oras po nag-start atakihin po yung isang pasyente at anong oras po nagtapos. Kasi once na ang seizure po ay nag-longer na ng 5 minutes, need na pong idala sa emergency room. Okay. Sir Ron, dagdag ko lang din yung sa common trigger. Po, saan po ba nati-trigger yung seizure? Number one cause po or nag-triggered sa seizure is stress. Then, kasunod po nito po ay puyat. Then, too much caffeine, which is yung mga kadalasan nagkakape, energy drink. Okay po. Yun. And then, over emotion. Tsaka syempre yung... Question lang. Yung sa flash ng camera. Yes. Kasama din. Opo. Which is the over radiation, even the phones, flicking or flashing the lights kung nasa bar kayo, isa rin po siya sa nagpapatrigger. And then, sobrang dami ng tao. So, nabanggit niyo po, Sir Ron, na nagtatrabaho po kayo sa BPO Yes. ngayon. Paano niyo po na-deal yung trabaho sa BPO? Considering na yung triggers niyo po is yung radiation po, yung stress, yung puyat. Madaming tao. Opo. Paano niyo po siya kinocope? Well, napakahirap talaga sa totoo lang. Since, honestly din, sa isang company, which is isa pa lang naman ang company na napapasukan ko, which is Genpac. But, 5 accounts na po yung palipat-lipat. Kumbaga, isa rin po kasi sa naging rason is, syempre, kapag kumakausap ka ng customer, lalo na kapag galit, pag-take pa lang ng calls, maghahanap ka agad ng supervisor, mumurahin ka. Hindi mo maano yung stress, syempre. Then, secondly is, may mga kasamaan mo pa sa trabaho na, syempre, hindi naman natin may iwasan na may mga toxic tayong kasamahan. So, ang ginagawa ko na lang is, kapag wala akong trabaho, naglalaro ako ng badminton, or di kaya is, nung way back year 2022 is nagsaserve or nagsisimba. Okay. Ganun. Sir Ron, since nasa usapang trabaho naman na tayo, can you tell us about po your work with young people, especially your role as a sectoral head for persons with disability? Okay, as a sectoral head or president and founder po ng Samahan ng mga Kabataang May Kapansanan Youth Organization, wherein in the history of Muntinlupa, siya pa lang po yung kauna-unahang tatag ng ganong youth org. Yes, number one is napakahirap, but successfully naman namin nabuo. Actually, kami naging inspirasyon ng District 1, which is nagkaroon na po ngayon ng barangay poblasyon. At the same time, siguro masamantala ko na lang. Shoutout po sa ating butihing Mayor Rupi Biason, na isa rin pong nagkatiwala or pinagkatiwalaan po na mabuo ang Muntinlupa Youth with Disability Federation. And isa rin po kasi akong youth representative po or isa sa member po ng council, which is the LYDC or Local Youth Development Council for the active citizenship. And yun nga, yes, though na mahirap kasi number one, hindi mismong persons with disability yung nakakausap ko. Medyo challenging is yung mga parents or guardian ng mga persons with disability kasi siguro, though na ako mismo naka-experience no na talagang hindi pumapayag minsan ng magulang ko kapag may gusto kong gawin or meron akong mga lakads or errands na kailangan gawin. But
na-realize ko kung anong dahilan. Siyempre, natatakot sila or Nag-aalala. nag-aalala, yes. But, dahil sa tiwala rin naman, or siguro nakita rin naman po ng mga guardian ng mga youth with disability na kasama ko, tuloy-tuloy naman. And this March, we are celebrating the 3rd year founding anniversary po ng aming samahan. Wow. Ayun po. Sir Ron, ano po yung nag-motivate sa inyo para maging sectoral head with for persons with disability? Yes, but what inspires you, Sir Ron? Number 1 kasi ang naano ko dito is yung may youth organization per area. So, kami kasi is nakatira lang kami sa isang apartment wherein hindi naman siya nasasakupan ng isang homeowners association. So, and isa rin sa side din doon, meron kasing year 2019, ako po yung na-elect ng Local Council for Protection for Children ng Muntinlupa City sa District 2. But suddenly, hindi kami nabigyan ng pansin dahil alam naman po natin kasagsagan yan kasi is pandemic. So, ang pinamotivate na lang sa akin, since naging LCPC member ka naman na at hindi mo nagawa yung mga gusto mong gawin, ganito na lang gawin mo ron as per my advisor, which is shoutout na rin po kay Pres Marvin Renon and Sec John Red Mendoza at sa Association of Persons with Disability Barangay Alabang at KMKM Muntinlupa. Training po nila ako. Talagang lahat ng seminars, trainings, talagang pinatin ako para matutunan ko. And then, pinagkatiwala nila sa akin na ikaw ang mamuno sa samahan ng mga kabataan para pagdating sa Muntinlupa City, may representative tayo ng youth with disability. At madagdag ko na lamang din po, no, sa katunayan po, last December ay ako po ay isa sa delegates ng Pilipinas na pinadala po sa Malaysia for the ASEAN Disability Forum. Nag-Malaysia po kayo? Yes. Maganda po doon. Ayan, Sir Ron. Ang dami niya din pinagdaanan no, bago siya maging, kumbaga, focal person ng mga persons with disability. Ayun. Ayun, Sir Ron, nakita ka, may kasama ka sa likod. Yes po. Pero yun po, ipakilala Minamamanan yung niya na po. kasama niyo po. Ayan, siya ay isang talagang paborito namin. Well, doon na lahat naman ng animals na nasa bahay namin is inaalaga naman namin. But isa kasi siya sa ano namin gift na binigay ng kasama ng father ko sa work niya. And ang pangalan niya is si FC. Kaya FC ang pinangalan because yung kasamahan niya sa trabaho or yung work kasi ng papa ko is one of the manager or branch manager po na nagtatrabaho sa FC Home Center. Which is sales or appliances center. Okay. So, siya po yung, kumbaga, siya yung nagiging comfort niyo po, no? Yes, Kasi of course. favorite niyo nga. Matanong ko lang po, ilan po yung pets niyo ngayon? We have 12 cats and 3 dogs. Yung 12 kasi, mapapangalanan niyo po ba yun? Hindi na lahat pero may ilan lang, which is sila Luna, may B1, B2, and si Negro, na ano po namin kasi black cat siya. And si Daya, and the other cats, hindi ko na kasi baby pa lang sila. Kapapanganak pa lang. Puting pa lang. Yes. So, ano po yan? Mga puspin po, karamihan, or... Yes, puspin po. Kasi to give you a context between that is sila po yung mga rescued cat lang po namin. Aside po sa kanya na binigay nga po sa amin nung kasamaan po ng father ko sa work. How about dogs po? Sa dogs po is, yung isa po doon is bigay po sa akin ng ninang ko. And then yung isang dog is binigay po nung kamag-anak po namin. And then the third dog is binigay po ng mother po nung kasamahan ko po sa kinder that time. And yung isang namatay is niregalo din po sa akin nung kapitbahay lang po namin. So, kumbaga, karamihan sa inyo, regalo po. No, Yes Alex? po. Okay, sir. Ask ko lang din po is, minsan po ba is nakikita nyo po or nafe-feel nyo po sa mga pets nyo yung behaviors po nila na nafe-feel nyo na comforted kayo or secure, ganyan, protected, ganun, or naiintindahan ka nila? Yes, actually may i-share ako sa inyo, no. One time nung nasa heaven na kasi yung dog na yon. While na nagti-trigger yung seizure ko and nakatali siya, gustong-gusto niya akong tabihan. Actually yung isang nakawala na
talagang, doon na pinoprotektahan din ako, tinatabihan ako, parang nag-aaway pa sila, nagkakasagutan, I think. Kasi gusto niya parang siya lagi bida. Opo. Once na, And then yung isa ko namang dog, which is yung pinakapanganay namin na dog, talagang muntikan ako, every time muntikan na akong masubsob, muntikan na akong yung ulo ko is Opo, mabagok. mabagok. Talagang sinasalba niya ako every time na kahit masaktan na siya, doon na wala akong alam kasi nagtitrigger yung seizure ko. Talagang sa kanya talaga, siya yung umaako nung hirap na dapat ako yung nagsasuffer. Opo, tsaka Sir Ron, sa mga napapanood ko din ng mga reels sa mga social media, talagang yung mga aso kapag kasi sense nila na magkaka-seizure yung amo nila, talagang kumbaga magso-support sila eh. Yes. O kaya kapag na-atake ka na, pag babagsak ka, ganyan, talagang sasaluhin ka nila, yung ulo nila, sasaluhin mo talaga. Yes. Sasaluhin nila. Then one time na rin, nasa labas kami nun, bandang hagdanan, may tendency na mahulog ako. Kaya ang ginawa niya sa akin, itinulak niya na ako. Okay. So sa labas din po, kumbaga inaatake Yes, inaatake din po ako sa labas. Meron po ba siyang, ano po yung bigla na lang po kayong atakein kapag nasa labas? Meron kasing tinatawag na aura, na hindi siya aura literal na ano, kumbaga yung aura na parang feeling mo mangyayari na takot na ayaw mong mangyari sa'yo. And then, may times naman na ano ko siya, na Nararamdaman. aside sa nararamdaman is nakokontrol or napipigilan ko siya. Pero kapag wala na talaga, doon na talaga na wala, as in dead talaga ako. Now, then pagkagising ko na lang, gusto kong matulog. And then, wala akong alam. Kumbaga, nagkakaroon ako ng memory loss. Ano yung nangyari sa akin? Then, tatanungin ko na lang yung makakita sa akin. Inatake ba ako? Ang sakit ng ulo ko? Gusto kong magpahinga? Ganun. So, control pala talaga yun, sir, no? Possible po na makontrol yung... Possible na makontrol siya. But, when it comes sa medication na sinasabi nila is once na ininom mo yung mga medication mo na once na ininom mo, gagaling ka na. Kumbaga wala pong cure ang sakit na epilepsy. Ang meron lang po sa kanya as of now is for prevention. Yes, yung mga gamot. Yes. Ayan, balikan ko lang po sir yung sinabi nyo na lagi po kayong sinusuportahan ng pets nyo kapag inaatake po kayo ng seizures, and dun po talaga natin makikita yung care and yung awareness ng pets natin pagdating sa ating owners, no? Oo, kasi 'di ba kapag sinabing pets as emotional support, sila yung nagpo-provide talaga ng companionship at saka ng emotional stability din sa atin. At saka hindi lang naman yung kumbaga trained sila na maging service dog ng person with epilepsy. Hindi ganoon eh. Kumbaga kahit normal na aso meron ka. Talagang andyan siya para i-comfort ka at saka maging service dog kahit hindi naman siya trained. Yes. Ayun po. Regarding din po sa sinabi nyo kanina na isa po sa struggles ng pagkakaroon ng epilepsy is yung bullying po na nararanasan nyo. Sa paanong paraan po kaya kayo parang na-comfort ng mga pets nyo pagdating doon sa mga bullying na na-experience po ninyo? When it comes sa bullying, kasi syempre mag-isa ako. Pagdating sa bahay, magsusumbong ako sa parents ko or sa guardian ko, but hindi naman kasi every time or every day is available sila agad to back up na hahanap sila ng way para mapaligaya ka. So, ang ginagawa ng pets ko is, yun, every time na nakahiga ako sa double deck or sa kama namin, lalo na nung nagtatrabaho na rin ako, talagang tinatabihan ako ng aso. Talagang tumatabi siya. And then, kapag nasa kwarto naman namin at nakabukas ang aircon, doon na ang gagawin ng aso is papasok siya. Pilit niya, kahit nakapadlock na or nakalock yung pintuan, binubuksan niya, tinutulak niya. And then, sisiksik siya sa kumot. Talagang iilalim siya, tatabihan talaga ako. So, ayun. Then, bigla akong yayakapin. Didilaan. Ask ko lang din, Sir Ron, bakit po nagmamatter sa tulad nyo po ang merong pets na kasama? Sa akin kasi, siguro naman, alam naman po natin na nakasulat din naman na sa Bible yun eh, na ang pets is part na rin naman ng family dahil parehas din naman tayong ginawa ni Lord, right? Yes. So, kung tayo, tao, nasasaktan, natutuwa, may nararamdaman, what more din kaya sa mga alaga nating hayop? Opo. At saka, ang people with epilepsy din po kasi di ba naka-experience po kayo ng anxiety, Yes. ng, halimbawa, fear of having seizures, gano'n din. And
I believe, depression din po. And sa help po ng pets is, kumbaga nagkakaroon ka, nakaka-feel ka na unconditional love na hindi mo mararamdaman sa iba, kahit sa kapwa-tao mo. Kumbaga kasi parang mafe-feel mo kapag meron kang pets na lagi mong kasama, bigla kang tatabihan kasi nandyan lang sila eh. Yes. Tsaka magaling sila makasense, di ba sir? Yes, totoo. Na yun na nga, na gaya ng sinabi ko kanina, na muntikan, ilang beses na or how many times na akong muntikang mamatay because syempre, instead na mabagok or mahulog, but dahil sa nasisense nga ng mga alaga kong dogs na kung kailan ako aatakihin, talagang pinefrevent na nila ako doon. Kaya napapangunahan talaga nila. At saka, di ba sir, ang cause ng trigger ng seizure is stress. Kumbaga, kapag may pets ka, nababawasan kasi Yes, stress totoo. mo. Sobrang cute nila nababawasan. Parang, tulad na lang ni FC kanina na bigla na siyang, ayaw niyang umalis sa'yo. Kapit na kapit siya. Kapit na ganun. kapit. Balikan ko lang din po yung sinabi niyo kanina kasi na-touch po ako sa sinabi niya na yung coexistence kumbaga ng nating mga tao and ng pets. Parang napaparealize po sa atin no, na parang importante din yung presence nila. So, kayo po ba sir, ano po yung mga naituro sa inyo ng pets nyo about resilience and unconditional love? Sa akin is yung the way ng pagsaserve na walang hinihinging kapalit. Since nabanggit ko naman na and currently serving pa rin naman as a president, madagdag ko na lamang din na nakapag-serve din ako sa aming parish, which is San Roque de Alabang, for more than 1 decade as a youth servant. Especially nung kasagsagan ng pandemic, talagang nag-area kami. Kahit doon na alam natin na exposed tayo na magkasakit din. But nagsaserve tayo ng bukal sa puso natin na even na walang balik sa atin in monetary value or in terms of the food or anything, as long as na nakakapag-serve tayo ng bukal sa puso natin at as long as na masaya tayo sa ginagawa natin, ganun din yung alam ko at naniniwala ko na ganun din sa hayop. Since dahil alam ko naman na panood naman na natin yung sa Achiko, 'di ba? Na yung amo niya is umalis ng ibang bansa and then naghintay siya ng ganong katagal na bumalik. So, ganun ang paniniwala ko sa alaga namin na even though na wala kaming binibigay in return, talaga andyan pa rin sila para mahalin kami, para bantayan kami. Tsaka proven and tested na yun, Sir Ron, Yes. na yung pagmamahal na binibigay mo sa pets mo, doble yung, hindi nga doble, triple pa nga yung binibigay Totoo. nila. Tsaka, Sir Ron, since yung closeness mo sa mga pets mo, if ever na meron kang one word to describe po yung bond nyo between you and your pets po, ano po yan and bakit? Ako masasabi ko as family. Kasi yun nga, though na kahit wala yung mga members of the family inside the house because of their job or in anything na kailangan nilang gawin, andun pa rin yung aso, andun pa rin yung pusa namin or yung pets namin na handang samahan, handa kaming protektahan or bantayan sa oras man na may darating na ibang tao. Ready sila para kumahol, para magbigay ng warning kung meron mang masamang tao or masamang loob na magtatangkang manloob. And then, yun nga, na nasabi ko na kapag nagsi-seizure ako, kahit hindi makita ng mother or ng guardian ko mismo, yung pets ko mismo ang nagtatanggol or nagliligtas sa akin. Totoo yun kasi ako, meron din ako, sir, na madami din akong alaga. Tulad nyo, meron akong siguro 10 mahigit na pusa. Ganyan. And then, meron akong 1 dog ngayon. Tapos dati talaga, nung teenager, hindi naman teenager. Parang ang tanda ko naman. Yung mga bata-bata pa ako, mga siguro high school, gano'n. Senti-senti ako. Mahilig ako mag-senti-senti. Dati lagi akong parang sawi, ganyan. Ang dami kong pusa. Tapos lahat yun, parang kasama ko sa isang kwarto. Kapag nag-senti ako, umiiyak ako sa gilid. Parang lalapitan nila ako, tapos tatabihan lang. Kumbaga, sa pagtabi lang nila, doon parang napapatahan ako, ganyan. So, ikaw ba? Oo, ganun din sa akin eh. Kasi kapag medyo emotional ako or kapag malungkot ako, parang nararamdaman din ng pet ko na
yung struggles ko. So, parang lalapit siya sa akin, tapos maglalambing. Tapos parang ako naman, natatouch ako, tapos parang siya na ngayon yung nilalambing ko. Hindi ko, nalilimutan ko na yung parang problema ko. Oo, ganun din ako. Nalilimutan ko yung parang, ba't ba umiiyak? Sino ba yung iniiyakan ko? Ganun. Parang, ang bilis makalimot ng sakit na nararamdaman kapag nandyan sila, di ba? Kahit makita mo lang yung itsura nila, parang, ay, okay na pala ako. May alaga pa pala, may papakainin May pa pala. papakainin. Papawan na Pagdating sa ako. Kaya siguro tinabihan na kasi gutom na siya. Ganun. Actually, minsan ginagawa sa amin, lalo na kay mama kasi sa panggabi, pag uwi niya, tatalon sa kama. Then, habang nakahiga, yung magmamassage siya. Then, yung mukha niya, Oo. gaganon sa mukha namin. Na siguro, kung nakakapagsalita nga lang yung pusa, kailangan ng pahingan siguro ni mama, pagod na pagod, kawawa, i-massage ko naman. Ganun yung ganun. ginagawa sa amin. Kumbaga, bare minimum pagdating sa mga Mm. ayun, sobrang blessed nang magkaroon ng pet sa bahay. Sobrang nakawala ng stress. Kumbaga kahit parang di ka na rin makikipag-away sa bahay kung sino kasama mo sa bahay nyo kasi may mga pets kayo na sobrang cute eh. Tapos kumbaga, halimbawa, nag-aaway kayo sa loob tapos bigla siyang nagpakit o kaya tinalunan ka sa harap para mawawala yung away. Magtatawanan na lang kayo. Tawanan na lang, harutan na lang. Oo, mapupunta yung nyo dun sa sa pets nyo, ganyan. So yun, sobrang thankful din ako na marami akong pets. Meron lang po akong question, no? Paano po pala kung kayo lang po mag-isa sa bahay nyo? Tapos nagkaroon po kayo ng episode. Paano po kayo sinusuportahan ng pets nyo? Yun nga, gaya ng sinabi ko kanina, during nararamdaman ko na yung na magsi-seizure ako, and then nakikita kasi ng pets namin na bigla na lang akong uupo. And then ang gagawin na po nila is tatabihan na nila ako. Then kapag kagising ko, magugulat na lang ako, nakayakap sa akin yung pets ko mismo. Sige. Sir, I have a question. Kunyari magkakaroon din po ka po ng yun nga, episode. Mm. Ano po yung, can you describe your parang symptoms or yung nararamdaman mo before that? Or malaman namin mga Para siyang aura or yung para kang nananaginip ng gising na may mangyayari sa'yo na takot kang mangyari. Basta may parang ganon na hindi mo siya mai-describe maigi in things or place kung nasaan ka. Basta ang ano nito is ang hirap maipaliwanag pero natatakot na mangyari sa'yo. Ano ba, sir? Parang kinakabahan ka bigla? Yes. Sobrang Is it a kinakabahan. feeling or hallucination? Feeling. It's a feeling. Yes. And then you feel it, and then so parang like it's in your gut. So you're feeling it, and so that your gut will tell you that, and then after no, nagkakaroon ka ng episode of okay, Yes, it's- ganun po siya. Pero nakakapagsalita naman po kayo sa mga kasama nyo na ay parang nararamdaman ko. or Yes, wala na lang. opo. So na-anticipate mo siya. Actually, one time, kailan lang, last week, tama? Habang kausap or kumakain kami ng mother ko, nararamdaman ko na aatakin ako. Kaya bigla akong mag-i-stop sa pagkain. And then, nakakaramdam ako. Tapos, hinahawakan ko siya. And then, kapag wala na, bigla akong parang babawi ako ng paghinga. And then, tatanungin niya ako, okay ka na ba? Ganto, ganyan. Ganun po. Nabanggit niyo po, sir, kanina na parang minsan nakokontrol niyo po siya. Yes. Sa paanong way niyo po siya nakokontrol? Syempre number one, prayer. Then second is yung aura or yung parang pag ano sa akin, pag parang naiisip ko, ang ginagawa ko is ini-switch ko siya na may ganitong magagandang pangyayari na mangyayari pala sa amin, excited na ako. May ganito palang achievement na nakuha ko. Kumbaga lahat ng positive things or happenings, yun yung kailangan kong isipin para ma-change siya into positive. Kasi once na iisipin ko na atakin ako para tapos na. Wala na. Magdadirect na agad siya. Talagang mawawalan na talaga ako ng malay. Then, magsi-seizure na ako. So, sir, ask ko lang po, madalas po ba kayo atakihin? Sa ngayon, honestly, yes. Minsan, sa isang araw, ang on the records is 6. 5 po. What are your triggers? Why does it happen?
Sa ano ko mismo, sa case ko po mismo, ang number 1 is kapag nilagnat. Kapag nilagnat ako, aatakihin na agad ako. Or ano siya, vice versa. Kung hindi ka, once na nilagnat ka, aatakihin ka, or di kaya, aatakihin ka, then to be followed by the fever. Then the second thing is over yung sa puyat. Kapag sobrang puyat and then yung nagkakaroon ka na ng migraine, talagang after nun, pagkatulog mo, babawian ka talaga ng atake. And then stress. Since sa stress kasi, kapag over anger ka, over emotion ka dahil aside sa projects na kailangan mong asikasuhin, sa mga feedback na ibinibigay sa'yo, even doon na nabigay mo naman yung best mo, doon magti-triggered siya. And then sa kape at energy drink. Actually sa energy drink talagang proven and tested na kasi since nalipat ako or may one account ako na panggabi siya and then wala akong tulog dahil kaya ako nagpalipat sa panggabi dahil gusto kong tapusin sana yung 2 years degree ko. Kaya lang, naranasan ko na one time is exam yun. After ng duty ko sa work, papasok ako para mag-take ng exam and then after nun, pupunta ulit ako sa office para mag-duty. So, as in wala akong tulog, ang ginawa ko lang is energy drink. And then, yun, after nun, which is caffeine. Yeah. Sir, sabi niyo po kanina na 7 years old po kayo na-diagnose. Alam niyo po ba yung saan nagsimula? Bakit kayo na-diagnose ng epilepsy po? Siguro may as to since kasi ang nangyari that time, ang akala lang nung mother ko noon na is nananaginip lang ako. And then hinayaan kasi kami rin actually up until now nagtataka pa rin kami dahil lumabas number 1 sa MRI which is sa PCMC po siya ginawa. Ang EEG ko is may abnormality sa part ng right brain but sa MRI is normal naman. At the same time sa ECG which is sa heartbeat. And pagdating ko ng 15 years old, nagpa-MRI po ulit dahil actually natigil naman na yung seizure ko ng 2 years. 2 years ako nagkasakit which is 7, 8. Then 9, 10 nawala siya. Ang naging problem lang kasi is natigil yung consultation as well as yung gamutan. Kaya pagkabalik namin sa doktor, hindi na kami ipinasok sa study, which is, yung study kasi isa siyang program ni PCMC na may gamot na parang ine-eksperimentohan, ipapagamit sa inyo. So, dahil nag-failed nga, dahil may hindi na ako nag-seizure, itinigil namin yung gamot. Then, after ko ng graduation ng grade 6, dun siya bumalik. And nung lumipat na kami dito sa mismong location namin, which is sa Alabang, nagpa-take ulit po ng laboratory and then doon na po nakita na may merong mesial temporal sclerosis. Wherein kung pagbabasyan po sa pag-aaral, sa part, which is sa right part ng brain, may specific siya na ugat na lumiliit. Na kapag lumiliit siya, doon siya magti-trigger or magsi-seizure. Na ang malala daw po nito, as per my neurologist, may tendency or possible po siya mag-turn into the stroke once na ma-over yung pag-seizure. Sir, gusto ko malaman yung experience nyo, yung pinakamalala nyo pong seizure. Sa akin, ang pinakamalala or pinaka sa buhay ko that time na nag-seizure is nag-seizure ako ng more than 15. Na even may Sa isang araw. Yes. Sunod-sunod talaga siya na gising ako nun. Na hindi na alam ng mother ko kung anong gagawin nila sa akin kasi kasagsagan nun ang father ko lang nag-work that time. And then yung gamutan ko rin, syempre may mga bills, syempre. Hindi na nila alam kung paano nila ako isusugod kasi sa totoo lang from Alabang to PCMC or sa Quezon Avenue, binabiyahe namin dahil hirap talagang makahanap ng pedia neurology. Dahil ang neurology lamang ay na nandito po sa Alabang Med or sa other hospital is pang-adult. So talagang nahirapan kami sa pedia. Kamusta kayo nun, sir? Sa totoo lang, dumating din sa point, dumating sa point na wini-wish ko na kay Lord na, Lord, accepted na. Kasi dahil sabi ko rin naman na hindi naman sa naging tao, kumbaga nag-serve din naman ako sa parish or sa church, na sinabi ko naman na kung i-will talaga sa akin ni Lord with a purpose kung bakit ako may sakit, sabi ko, igigib ko na yung buhay ko sa Kanya. Basta magawa ko lang yung mission ko,
magawa ko lang yung mga dapat kong gawin dito sa mundo, anytime, anywhere, kung kukunin na talaga ako ni Lord, kunin niya na ako, na instead na mabubuhay pa ako dito sa mundo para lang maghirap. Kasi sabi ko, yung kung ang magulang ko nga kumbaga, masakit na para sa akin na kumbaga, ipinanganak ako dito sa mundo na instead na makatulong sa magulang ko is, ang magulang ko pa yung isa sa namumblema kung saan nahanap ng kung saan ako ipapagamot, kung paanong gastos ang gagawin nila, pagbabudget nila. Syempre, dalawa kaming magkapatid. And ako pa yung panganay. So, dumating din sa point na nung time na nawala ng work yung father ko and talagang as in huminto na rin ako sa Education. pag-aaral dahil may tuition Though na kahit scholar ka, magbabayad ka pa rin. So, sabi ko, it's time na siguro para tumulong or mag-give back sa parents ko. And yun, additional lang din regarding rin sa college. Since ang age naman natin, siguro talagang kabataan sa mga love life, ang inisip ko rin that time is paano kapag nagkapamilya ako. And then, dala-dala ko pa rin yung sakit ko na ganito na epilepsy na anytime, anywhere, wala kang prediction kung kailan mag-aatakihin. And then, magkaroon kayo ng anak na dalawa lang kasi yan It's either mamana ng anak mo or maaga kang mawawala habang bata pa ang magiging anak mo. So, yun lang yun Kaya medyo sa akin, kung ako tatanungin pa rin as of now, ganun pa rin talaga sasagutin ko. Kung sakaling tatanungin ako kung kailan ko gusto, regarding sa sakit ko, kung anong experience ko, ganun lang. Sabi ko, I already accepted my disability or illness. But hopefully, ang wish ko lang kay Lord na before ako makuha, is magawa ko lang yung mission na gustong ipagawa sa akin. Magawa ko yung di lahat ng gusto na masama. Kumbaga, magawa ko lang yung mga experience na ma-experience ko sana na bilang isang normal na tao. Kasi isa rin kasi sa totoo lang, isa lang din kasi sa challenges ko ngayon is the discrimination. Wherein katulad ng mga tao na nagagawa yung mga intensive game like sa mga lalaki, sa mga basketball, talagang sikat-sikat yan, varsity. Hindi ko siya nagawa. Actually, ang nagawa ko lang is sa board games, badminton, and yung pinapangarap natin during elementary days and high school days na makapag-aral tayo sa isang university sa college, hindi ko rin nagawa. So, yun yung mga pagkakataon na up until now pa rin naman, pinagpe-pray ko na hopefully by the will of the Lord, ibigay sa akin yung mga ganong pagkakataon na maranasan ko man. Para kahit papano, bago man ako mamaalam dito sa mundo, is yung tinatawag na legacy. Sobrang hirap, sir, na may sakit, no? Parang Speaking of the disabilities and yung hindi mo nagagawa yung mga ganito mga bagay because of the problems and the struggles of having that, what do you think is the key message of God? Bakit binigay sa iyo yung disabilities na yan? Well, What is the purpose? Sa akin, thank you po sa inyong katanungan. Sa mga, siguro itong masasagot ko is message na rin sa mga katulad ko or sa ibang may disability. Maniwala kayo, bakit ibinigay ito ni Lord sa inyo? Kasi alam niya at naniniwala siya na kaya mong gawin ang mga imposibleng bagay. Kung ang mga, sa totoo lang, ma-share ko lang din, no? Sa katunayan at sa totoo lang, kung ako ang tatanungin, mas mapapakinabangan mo pa yung mga taong may kapansanan compare sa walang kapansanan. Kasi bakit? Yung mga may kapansanan during at the young age, gusto nilang mag-aral, gusto nilang makipag-socialize sa mga tao. At up until now, sa mga age na kagaya ko, gustong magtrabaho, na unlike sa ibang walang kapansanan, na porket ang pamilya nila hindi naman sa mayaman, kung may kaya, is tamad silang kumilos. At the same time, ma-share ko na lamang din, no, na yun, masasabi ko rin na proud din ako dahil katulad kanina na nabanggit ko, isa ako sa maswerte o pinalad na ipinadala ng bansang Pilipinas sa papuntang Malaysia para sa ASEAN Disability Forum na upang magrepresenta ng kabataang may kapansanan. At yun nga, isa rin sa key message ko na my disability is not a hindrance to show my ability. Opo. Ngayon po. Totoo yun kasi, Sir Ron, ako kasi, din ako, kumbaga,
PWD din ako. Sorry. Kasi in 2019, December na operahan po ko sa puso. So, yun pa. Inanon ako ng doktor ko na sa PWD. And then ngayon, nagme-medication ako. Nagme-maintenance po ako. Every 21 days. Kasi meron po akong rheumatic heart disease. And then, dati din, nagda-doubt din ako na, yun nga, pagka, sa akin na may sakit ako, kailangan ako operahan. Kumbaga, nag-go lang naman din ako kasi sa financial wala naman problema, pero tsaka malakas din naman din ang loob ko. Yun ang sabi yun ang pagkakakilala sa akin ng parents ko. Na malakas yung loob ko, na go lang, kaya mo yan, na di yan natatakot, kung operahan, di yan takot sa dugo. Ayun, and then siguro kung napanghinaan ako ng loob before, siguro, yun nga, parang accepted na din na kung kunin man ako ni Lord during ng operation ko. Kasi, sa puso biniyak yung ko. Tapos yung butas ng puso ko, ganun. Parang tatapalan. And then, siguro kung pinanghinaan ako ng loob and then nag-doubt ako sa sarili ko na hindi ko kaya. Siguro ngayon, siguro mahina akong tao ngayon. Siguro, tsaka hindi ko kayang punan yung pangangailangan ng mga kapatid ko siguro kung napanghinaan ako ng loob nun. Tsaka hindi ko ginamit yung sakit ko na para hindi magtrabaho, na maging tamad, na umasa lang sa iba. Hindi ko yun ginamit. Ginamit ko yun para maging masuportahan ko yung mga kailangan ako. Na hindi ako yung may kailangan sa iba. Yes. Yung sila yung kakailanganin nila ko, ganun. At saka, naging tulong din siya sa akin na since nawala yung father ko, ako na yung tumayo sa mga kapatid ko, and then wala rin kasi kaming mother na tumatayong mother sa amin. Ayun, doon ko nakuha yung lakas ko na nakaya ko yun. Ano pa nga yun na wala kaming magulang, di ko pa ba ito kakayanin? Siyempre kaya ko yun. Iyon nga yun na parang nasa death and life stage na ako. Nakaya ko ngayon pa kaya. So yun, ang hirap lang din ng may sakit at the same time na parang blessed ka na binigyan ka ni Lord nun para maging matatag. Like you see Ayun. your to your advantage. Yes. That sinabi mo sa akin yung parang di kita hinire. Baka magutom na lang pa. Ayun, it takes a lot of strength po talaga. Especially when, alam mo yun, sir, parang meron kang, disability. So, parang you're already at a disadvantage. 'Di ba? Hindi naman yun danas ng, ng mga normal na tao na wala namang disability, ganyan. So, parang for you to step up, it's very commendable. Kasi, parang you're an inspiration now for a lot of people. Especially, dahil po sectoral head po kayo, 'di ba, for persons with disability. Parang tumatayo na rin po kayong representative ng kabataan. So, that's very commendable po. And siguro sir, tanong ko na lang din po, kasi as a sectoral head, paano niyo po ginagamit yung platform niyo to empower young people sa nasakop po ninyo? Okay, regarding sa platform or sa mismong organization na kinatatayuan ko, through the help or through the persons na nasa tabi ko, which is ang Pres Marvin ng KMKM at ng Barangay Alabang, as well as si aming Secretary General, si Sec John Red Mendoza. Number one thing is, para magawa mo yan ng successful is, the first thing is, be ready to listen. Kailangan matuto kang makinig sa mga taong kinasasakupan mo. Dahil if you are a good leader, you must need to be a good listener. Kasabihan natin yan. So, inalam ko kung ano yung mga hinaing, mga problema ng mga persons with disability na siguro ma-share ko na lang. The number one thing is about the education. Dahil ang naging problema kasi is, yes, meron tayong special education or SPED na tinatawag, but once na matapos ng bata ang SPED is hindi na nakakatungtong into the regular school, especially into the high school.
So, maswerte kami sa Muntinlupa dahil through Mayor Rupi Biason, meron silang kasunod na which is ALS. Kung hindi man SPED High School is ALS, which is the Alternative Learning System, wherein hindi man siya through academics, through skills naman siya na paggawa ng pulburon, paggawa ng dishwashing liquid, natuturo yun sa mga kabataang may kapansanan. Then, the second thing is Disability Sensitivity Awareness Seminar. Kasi karamihan or kalimitan sa mga pamilya or bawat isa sa atin na kapag may disability ang isang tao, ang iisipin is mahina. Hindi kaya. Dapat meron silang exclusion na katulad kunwari sa pila, dapat may priority lane sa ganitong education, hindi dapat sa regular school, dapat for excluded lang dapat talaga sa persons with disability even though na kaya ng bata. So, pinakinggan namin, inisa-isa namin, at the same time, lagi ito naming pinupukpok sa pag-iisip ng mga tao, especially sa mga guardian, sa mga parents ng mga bata, na number one thing is dapat kayong mga magulang, kayo ang unang mag-a-accept sa mga bata. Huwag niyo po silang hayaan na ikulong ang sarili nila sa sariling kwarto nila. Hanggat maaari, hanggat may pagkakataon, may mga programa at proyekto na isinasagawa ang pamahalaan para sa mga persons with disability, hayaan niyo po. Which is sa amin, sa organization po namin, magtataka po siguro po ang ilan na, Press Ron, bakit may mga magulang ang umaapela or umiepal? Bakit ang mga magulang ang gumagawa ng duties and responsibilities ng batang officer? Ganito pong pagpapaliwanag, no? Number one thing kasi na kailangan po nating gawin is ang mga bata ay i-socialize po natin. Dapat inilalabas po natin, nakikita po sila ng mga ibang tao. Katulad lang siguro sa pets nga lang, 'di ba? Kaya kung mapapansin po natin ngayon yung alaga po nating pusa hindi siya masyadong dahil hindi siya sanay. So dapat masanay po yung mga batang may kapansanan na nasa labas, nakikipaghalubilo. And then yung in terms naman sa duties and responsibilities ng bata, kaya magulang po ang pinapagawa ko kasi aside sa para umusad ang aming organization, makita nung mga bata. Ay ganito palang pagiging secretary, nagmi-minutes ng meeting. Ay ganito pala ang treasurer, nangongolekta ng monthly dues, nagkikip ng pera. Ay ganito pala ang auditor, nag-o-audit ng mga pera, ang pumapasok at inilalabas or ang ginagastos ng ating organization pag may program. Ay ganito pala ang vice president. Kapag wala si president at nagkasabay ang activities, ako pala ang hahalilin pala sa kanya. Ganun po dapat. Kasi kapag sasabihin po natin, ay ma'am sir, hindi po kasi kakayanin. Wag na wag nyo po. Yan po yung palagi ko pong ipinapayo po sa magulang. Wag na wag nyo pong hahayaan or sasabihin. Kasi bakit? Number one thing, kayo na rin po ang nagkasala. Doon na ang sasabihin man po, ay kaya ko po hindi pinapayagan kasi gusto ko pong protektahan. It's a big no. Opo. Yes, pinoprotektahan niyo po yung bata, pero hindi niyo po pinoprotektahan yung puso niya, yung emotion niya, even the socialized. Kaya kung mapapansin po natin dito po sa Pinoy, napakadaming mga persons with autism, Down syndrome, na lagi na lang sa loob ng bahay. Tsaka kumbaga nililimitahan yung kakayahan ng may disability. Yes. Hindi rin talaga nawawala yung discrimination na sir pagdating sa Totoo. may sakit. Hindi nila alam, malakas ang may sakit. Yes. Matatag ang may sakit, hindi mahina ang may sakit. Tsaka sobrang importante ng community para sa mga persons with disability. And parang sobrang detrimental kung i-isolate lang sila ng i-isolate kasi nami-miss out nila yung mga opportunities Yes. for growth and for them to actually improve their life. Kaya hayaan nila mag-explore, di ba? Yes. At saka at the same time, this generation, we have a law which is according to the Magna Carta 7442 or 74277 if I'm not mistaken. Ang bansa po natin ngayon ay dapat inclusive na when it comes sa education, sa livelihood, sa employment. Dapat
inklusibo. Excuse me. Actually, even the establishments, kung aware po tayo sa ramp at the same time yung sa mga wheelchair na may paakyat, dapat inclusive po tayo. Opo. Sir, I have a question. Yes, po. Yes lang po ako. Di ba sabi niyo na-diagnose kayo nung 7 years old kayo? Yes. Sir, ngayon po kasi parang na-embrace niyo na yung disability niyo. Pero, when po yung time na parang, siyempre hindi naman siguro, ewan ko po kung ano yung experience niyo, pero, tinanggap niyo po ba talaga agad? Or there are times na parang, bakit po binigay sa akin ba Lord? Like, kailan yung time na parang, okay, I have disability and I can do so. Parang ganun. Na ano ko yan, na pakiramdaman ko yan when I was, nasa kalagitnaan ako ng laboratories, which is around 8. Kasi, una kasi, tinatry pa akong pakalmahin ng parents ko kasi nagtatanong ako, ba't kailangan ako gawin ng ganito, ganyan? Ang ginagawa pa nila is, naghahanap sila ng way. May i-check lang na, pero hindi pa nila matapat sa akin na may sakit ako at pangalawa is habang buhay ko na siya, madadala. Yun, ganun siya. So, na-realize ko na lang din. At the same time, yung pagtatanong or pagko-question sa sarili is, yun na nga, na hindi ako nakasabak or nakalaban sa mga different activities sa school. May times na hindi ako pinayagan ng mother ko kasama yung mga friends ko. Kaya medyo nagkaroon din ako ng challenges between the participating sa or makipag-socialize sa mga friends. So, doon na pa-question na, bakit pa ako nabuhay sa mundo? Kung may limitasyon or kung may mga bagay na, kung ano pa yung mga napaka-importante na nangyayari sa buhay ng isang tao, hindi ko pala magagawa. Oo, sir. Alam mo, sir, na-feel kita. I feel you. Kasi, nung I feel you. Hindi kasi nung na-diagnose din ako noon, di ba, na-operahan nga ako. After nun, kumbaga nalimitahan din ako. Hindi ako pwede magtatakbo, yung activities, na-exempted ako sa PE. Kaya, kumbaga parang, dati, kaya ko naman gawin lahat. Pero after nun, parang, bawal ka niyan, ganyan, bawal ka mapagod, bawal ka magbuhat ng mabigat, ganun. Tapos, alam mo, sir, yung, kumbaga, na-feel ko siya na, hindi, share ko lang. Kasi dati, nung wala pa akong hindi pa ako nadadiagnose, naisip ko na siya. Naisip ko na talaga siya na parang, paano kung may sakit ako sa puso? Ganun. Yung parang thinking lang na bata ka. Yung, ganun, parang, nag-ano ka lang sa utak, nag-imagine ka lang, or kinakausap mo yung sarili mo, paano kung may sakit ako? Ganyan, paano kung may sakit ako sa puso? And then, teenager pa lang ako noon. And then, nung dumating yung year 2019, lagi akong na-hospital, lagi akong sa school, lagi akong nasusugod sa ospital. Tapos, lagi akong near death talaga yung, pag nasusugod ako sa ospital, ang nangyari sa akin noon, na bumagsak, nahimatay, hindi na humihinga talaga, as in. Tapos nung college ako, nung first year college ako, na hospital din ako nun. Yun talaga yung nagba-violet na daw ako, yung nangingitim na yung mga kuko ko, ganyan. Tapos sinipr na daw ako ng nurse, ganyan. Parang hindi ko naman parang binulungan ako ni Lord na bibigyan kita ng sakit. Hindi naman ganun. Parang naisip ko lang din in advance. Tapos parang na-predict ko sa sarili ko. Ganun siya. And then yun nga, nangyari nga. Tapos, ayun, kumbaga, okay, sige, kaya ko naman to, Lord. Sige lang, okay lang, ganyan. Tapos, ayun, ang lang na, ang sakit lang din sa part na nalimitahan. Kumbaga, alam mo sa sarili mo na kaya mo kaya mo gawin pero ngayon na alam ng mga pamilya mo, may sakit ka, pagbabawalan ka, ganun. Kahit sa mga puyat-puyat. Totoo. Dati 9 PM pa lang tulog na ako. Which is tayo mga kabataan, naman natin mga kabataan, puyat na puyat. Labanan yan Dati was 7 pa lang pinapagalitan ng matulog ka na. At Ayun. saka sobrang niya rin po parang ang daming factors na nakaka-apekto. Kasi parang may shame, may fear, may anxiety na nararamdaman mo when it comes to like having a disability So, kayo po ba sir, ano po yung parang sa paanong paraan po ba, balik po tayo sa pets, parang paano po ba nai-ease siguro ng pets nyo yung fear or anxiety na nararamdaman nyo? Sa akin, kasi one time nasa kwarto ako noon.
Then, inatake nga ako. Nakasarado yung pinto. Ang ginagawa nung pets ko, which is si Roxy yung name niya, katok siya ng sa pintuan. Oo, nagkakaluskos. And then, syempre hindi nga ako bumabangon eh. Ginagawa niya, umiiyak siya. Tapos hanggang one time na nabuksan niya is talagang yung dalawang paa niya na talagang tinulak niya na, binagsak niya na. And then bigla siyang tatabi sa akin. Tapos bigla niya akong dinilaan sa muka, then nag-iiyak na parang gusto niyang makipag-communicate sa akin na, kamusta ka na kuya? Anong nangyari sa'yo? Okay ka lang ba? Mga ganong sistema. And then, yung isa ko namang pets, nagkakabiruan kasi kami ng mother ko, which is nagpipitas kami nung talbos ng kamote. So may mga tira-tira pa. So pagkatapon, ang biruan kasi namin, bakit mo itatapon yan? Sayang, meron pa naman. Sabi niya, kasi ganito gagawin ko. Ang ginawa nung isa, which is Shih Tzu yung lahi, kinain niya. Nakakaano naman. Sabi ko, since ang pagkakaalam ko, mga rabbit ang mahihilig sa mga ganong madadamo. Sabi ko, ano ka ba? Aso ka ba talaga? may ganong sistema na-add na ano pala to, hindi pala siya aso na mahilig lang sa buto. Kahit saang pagkain, game siya. Even sa milk. Talagang pag milk, talagang masipag. Then yung aso ko naman na isa, ayun nga, na even kami, minsan naiinis kami dahil sobrang ingay. Kunwari, nagkakantahan kami. Basta may marinig lang na yabag ng paa, especially sa labas, bigla na siyang kakahol. Na minsan, nagbibiroan lang kami na, minsan sesenyas, gano'n. Sino kaya yan? One time kasi, munti ka na, yung talagang nantitrip. May basta gumagawa po ng masama. Parang nangyari, amoy na talaga nung aso na kung may gagawing masama or wala. So, one time din, yung parang kami, even my father, nakagat. Kasi, pag yung father ko naman galing sa trabaho, kahit sa baba pa lang, kasi minsan nakikita namin, pagkababa pa lang ng tricycle, gumaganon na yung buntot. Tapos pagdating sa bahay, pagkatok na at pagbukas ng pinto, instead na kaming mga anak ang sasalubong, aso mismo. Kaya sabi, mga wala ba kayong mga naturingan pa tong mga aso na to? Binabati ako kayo. Kasi nung time na kasi, syempre, uso ng cellphone, may ginagawa, online class. Wala man lang kayong balak na halikan ako, na batiin ako. Samantala itong mga asong to. Ganun siya. Kaya sa totoo lang, yung aso, kahit isa sa amin ang mawala, basta dun yung alaga namin, talagang komportable na kami. So yung aso niyo, yung pets niyo po ba is pagka panganak may pets na kayo or nag-adopt niyo lang siya naman? Inadapt lang po. Dito lang din po. So ano po yung parang motivation niyo na parang, parang gusto ko mag-alaga ng pets? Siguro bigyan ko kayo ng little brief story. Kasi nagkaroon kami ng aso before na galing, or niregalo lang siya actually. And then, dahil mag-aaral na nga ako, at the same time, hindi naman, ayaw kasi before nung father ko na may aso sa bahay, sa loob ng bahay. Kumbaga may rooftop naman, dun siya nilalagay. Ang masakit kasi is nauulanan, na arawan, so kawawa naman. Kaya ang ginawa namin, napag-decide na ng mother ko na ipamigay na lang. So, dun sa part na yun, talagang iyak kami ng iyak, even my youngest sister. Then, parang, para hindi na ulit masaktan, or hindi na ulit, wag na lang mag-alaga ulit. Kasi, before kasi noon, I was 4 years old, and kaya na rin napilitang ibigay kasi mag-aaral na ako sa kinder. So, and then, bumalik na nga, or parang may dumating agad sa amin na alagang aso, nabubuhay pa yun nung time ng lola ko at piyesta sa Avenida. Binigyan yung mother ko ng aso, and then nagulat ako. And then, actually questionable pa nga ako noon eh. Sabi ko, makakala ko ba hindi na tayo mag-aalaga ng aso? Kasi aside sa mabalahibo at baka mamaya, kasi alam naman natin na kapag may alagang pets, is prone tayo magkasakit sa baga. So, yun yung isa sa iniiwasan. Siyempre, may sakit na ako that time na epilepsy eh. So, ang sinabi ng mother ko, gising na daw siya. So, ang sabi naman ng mother ko, na kayaan mo lang, baka mamaya, kaya siya nandito is
para mag-heal sa'yo. Kasi may mga kasabihan tayo na sa totoo lang naniniwala din ako doon na sinabi kasabihan lang ang mga pusa is aside sa dogs, ang dogs kasi is peace. And well, sa cat naman is prosperity and tagapagtanggal daw ng bad luck. Bad luck. Yes, Yes. correct. So, kaya sabi ko, okay, sige, baka mamaya ganito talagang siya na pala yung magiging guardian angel ko ba or ano. And then, sinundan ng pangalawa, which is yung Shih Tzu. Then yung pangatlo, yung kapitbahay lang namin ang nagbigay, doon medyo tragic ang nangyari. Na, ano kasi ako, every time na yun yung kinakwento ko na every time na nagsisisure ako, kahit nasasakal na siya sa tali niya, talagang sisirain niya para takbuhan ako, alalayan ako, and then sinisigawan niya pa or tinatahulan niya pa yung ibang tao, even my mom and youngest sister, na parang gusto niya sabihin, wag niyong anuhin si kuya, inaatake siya. And then, one time kasi, hindi namin siya ma-identify kung ano, pero sabi ng ilan, na parbo daw. Yun yung reason bakit namatay yung alaga namin. But, ang inisip ko na lang that time after mamatay is, may sinave siyang buhay. Yes, kasi yun yung kasagsagan din talaga na yung forma ng seizure ko is hindi na talaga ako makahinga. Yung gaya ng sinasabi mo. Then, sumisigaw ako na umiiyak. Kasi may times kasi na seizure na wala, yung sinasabi yung tulala lang. And then, parang nag-i-smacking lang, ganun lang yung bibig. Pero that time kasi na yun, hirap na as in akong huminga, sumisigaw na ako, umiiyak ako. So, yun yung naging karanasan ko sa alaga kong namatay, na talagang siya yung nag-save sa life ko. And then, yun, na every time na may mga aso sa labas, actually, yung gaya ng kwento ko rin kanina, rescue, karamihan, na, kaya lang kasi malaki na yung, or madami na kami, and syempre kailangan ng maayos na bahay. Kaya lang, ang masakit kasi, while naghahanap kami ng ibang lugar kung saan pwede kaming tumira, hindi pinapayag, yes, no pets allowed. Because kesyo daw maingay, makalat, madumi. But, yun yan, na kaya minsan napapausap kami napapausap or minsan napapamura rin kami na, bakit hindi nyo tinuturing na pamilya yung aso? Samantalang, actually, ang daming, sa balita sa 24 oras or kung ano mang TV channel yan, laging ibinabalita na may isang magnanakaw nahuli dahil sa aso. Nakagat daw ng aso, nakagat daw. O minsan naman, may muntikan ng ma-rape, pero hindi natuloy dahil isinave ng aso. So, doon, di man natin totally guard na as in tao na katulad ng mga politikong tao or kung sino man mga artista. Bagkus sila yung nagsaserve natin as bodyguard sa mismong buhay natin. Kaya nilang magprotekta eh. Yes. Sobrang significant talaga, sir, ng presence ng pets sa household. Kasi, sir, actually, before po tong episode natin, nag-research kami dalawa ni Kim about sa presence ng pets and sa mga bahay ng mga merong people with disabilities, ganyan. Tapos sa isa po naming research na nabasa, meron po doon, nag-sample po sila ng mga people with disabilities na merong pets and then compared sa mga walang Wala. pets. Tapos specific po to sa epilepsy. And then ang result po is that mas may higher chance yung may mga pets na mabuhay and makasurvive. Kasi yung pets po, pagkakaroon daw po ng pets ay nagbibigay ng parang independence, kumbaga, para by having pets, nagkakaroon po ng autonomy. Kumbaga, yung persons with disability, nagkakaroon din siya ng community to their pets. Kaya parang nalalesen yung emotional toll ng pagkakaroon ng epilepsy sa kanila and tumataas yung chance na masurvive po nila. Yes. Then actually, madagdag ko na lang din, based ka rin kasi sa study, nagko-connecta yung brain ng aso sa brain ng tao. Kaya, kasi one time kasi ini-research yan yung sa asong nakakagat. Then, nung namatay, ipina-test or yung utak mismo na talagang magkakonekta. Kaya, di ba sabi, kapag hindi mo kilala ang aso, wag mong tititigan sa mata. Lakad ka lang or tuloy ka lang. So, yun. Sa totoo lang, nakagat na rin ako ng aso. May marka rin ako dito.
Pero hindi ako na trauma. Kumbaga bagkus, mas gugustuhin ko pa nga yung mga aso dahil nga pagdating nga every time, sabi ko before or during after my seizure, lagi silang nasa tabi ko. Kaya nga laging sinasabi nung mother ko, ng youngest sister ko, bida-bida kayo. Parang gusto nyo palagi kayo bida kay kuya sa tuwing magsi-seizure siya. Ganun. I think yung pets niyo po is parang hindi talaga sa ibigan. Parang Yes, compatible yun nga. Situation. Sa situation, yes. So, sir, parang gaano kahalaga yung mga pets mo sa naging journey? Napakalaking halaga talaga. Actually, yun nga sabi ko nga, yung unang bigay pa lang sa amin na ipinamigay because dahil nag-aaral ako. Siguro nga, kung mapagko-connect the dots nyo, no, kaya one of the reason bakit binigay sa akin yung sakit na epilepsy, dahil nung time na wala akong sakit, na papasok pa lang ako as a kinder, may asong willing magmahal sa amin, but because dahil care, yung tinatawag na term, dahil care lang kami sa kanya, dahil ayaw namin maarawan, maulanan, is ipinamigay namin na masakit para sa kanya. Is siguro ayun yung binigay sa akin para ma-realize namin na yung aso na dapat na nasa amin ngayon is regalo galing kay Lord. Na dapat naming mahalin, na dapat na ganun din na nagmamahal sa amin. So, ngayon naman nakakatuwa na rin naman dahil una, isa lang pero ngayon 3 na. At naturuan naman namin din kahit papano kasi madagdag ko na lang din. Unlike sa ibang may alaga, kung saan dumudumi, kung saan tumatay yung aso. But, when it comes sa aso namin, mabibilib kayo. Gaganon yung buntot niya, tatahol siya, lalapit sa pintuan, giving a sign na kaya nagpapalabas siya para dumumi. Then, isang rason, or isang signal is kapag tumatahol yung mga aso, and then gumaganon-ganon siya, is it's either nauuhaw or nagugutom. Ganon ang signal namin. Actually proven and tested na siya kasi minsan lalo na yung father ko, kasi minsan yung father ko kapag siguro normal naman sa ating mga tao, kapag pagod, minsan gusto na talaga magpahinga. And then makakarinig ka ng ingay na kikilos ka. Minsan nasisigawan. And then hinahayaan. Kapag hinayaan, ang nangyayari, doon na mismo dumudumi or na giving a sign na di ko na po ito kasalanan, papa, mama, kasi nagbigay naman ako ng signal sa inyo na magpapalabas ako dahil ayoko madumi dito sa bahay, pero Nagalit ka lang. sinisigawan mo pa. Parang ganun ba? Para bang kaya ko buksan yung pinto. Totoo lang talaga, napabilib kami sa mga aso namin kasi yung pakikipag-communicate siya, then isa na rin sa is yung may youngest sister. Kapag kunwari, princess, okay ka lang? Oo, talagang yung pinipilit niyang magsalita. Kaya nga sabi, baka mamaya magulat kayo, yung aso namin, yung salita niya, instead na kahol, salita na talaga ng katulad nating mga tao ang ginagawa. Kasi yung ang name niya is si Princess. Talagang pinipilit niya. Lalo kapag nagugutom, na sinasabi lalo mother ko, mamaya na, kakain muna kami Oo! Talagang siya. Nakikipag-convo talaga siya. Then yung sa naman namin, sa Shih Tzu naman namin, vegetarian kung tawagin. Kasi lahat ng gulay, kapag kunwari nagkakayod ng balat yung mother ko ng gulay, yung Shih Tzu namin ang tagakain talaga ng Mga nahuhulog. yung mga nahuhulog. Then yung isa ko naman which is yung bunso nga, na every time, yun yung protector and yung kapag ina-atake ako ng seizure, talagang pagkatulog ko or kapag natutulog ako, tumatabi siya sa akin. Ayun, same with my experience sa Sir Ron. Kaya kapag tinanong siguro ko para kanino ka bumabangon? Para sa akin. Para sa aso. Kasi ang ingay ng pinto na gusto niya buksan Kahit siguro alas 5 na madaling araw, antok na antok ka pa, babangon ka talaga para pagbuksan mo siya ng pinto, tapos tulog ka na ulit. Tulog, totoo. Actually, ganun din po yung sakat ko. Actually, kanina nga po, di ba maaga po, pasok, ganyan. Tapos napuyat pa po ako kasi 5 a.m. po, siya yung yung breakfast niya, kumbaga. So, 5 a.m. ginigising niya po ako para kumain siya. Hindi ko na po siya ma-ignore kasi sobrang kinakalabit na po niya ako, tapos sinasampahan na niya yung mukha ko. Kaya gigising ka po talaga
Gising na. Gising na. Gutom na ang prinsesa. Ayun po, Sir Ron. So, ayun po. Di ba po, considering how big the effect of having pets in your life is, marirecommend niyo po ba siya sa ibang persons with disability? And if yes po or no, bakit po? Sa akin, syempre, number one, of course, yes. Kasi, gaya nga ng sinabi ko, wag na natin tignan based sa experience ko kung ayaw nyo maniwala dahil sabi nga nila, iba-iba ang buhay ng tao. Nakasulat na lang sa Biblia or nakasulat sa Bible. At the same time, the Word of God na kung ang tao nga is binuhay, minahal ng Diyos, what more pa yung mga alaga na mga hayop. Kaya kung ano yung pagmamahal na ginawa sa'yo ng Panginoon, dapat ganun din ang gawin mo sa alaga mong hayop. Dahil walang sino man ang makakapag-alaga sa mga hayop, kundi ang mga tao. Kumbaga parang pyramid or hagdan lang din yan Opo. Kung gusto mong umunlad ka or kung gusto mong makatanggap ng maraming biyaya, bigyan mo, respetuhin mo, ibigay mo yung nararapat para sa iba. Na which is ganun na rin para sa alagang hayop. Paano nyo naman po i-encourage sa mga may disability na mag-care for a fur baby? Or parang paano po sila magkakaroon ng confidence, kumbaga, na mag-alaga? Sa masasabi ko na lang, based na lang din sa na experience ko, ituring mo na lang na para mong kapatid, para mong laruan. Pero hindi laruan na aanhin mo. Kumbaga, Lalamuta. oo, na kumbaga sa tuwing hihimasin mo yung balahibo niya or yung balat niya, kasi automatic na yun Based na rin kasi sa science yun, at the same time sa psychology, na every time na nakikipag-usap ka sa alaga mong aso, though na tatahol man or magmamyaw-myaw yung alaga niyong pusa or hayop, may connection when it comes sa psychology na mararamdaman mo na lang na magtataka ka na hindi naman sumasagot ang alaga nating hayop, pero bakit iba yung pakiramdam ko? Kasi through the connection with your brain and your heart na po talaga yon. Maniwala po kayo sa hindi. Or kung hindi man, magpa-check kayo sa veterinarya, pero yun din ang isasagot sa inyo. May connection kasi sa utak ng tao at sa utak ng hayop yan. So, hindi ka po pala for parent, isa kang for brother. Kasi andyan yung mother ko at the same time yung father ko nandun din. Pero kapag wala sila, kami lumalabas ng kapatid ko na for parents. Yes. Tawag po na sa'yo, kuya. Yung mga pets mo. Kuya po yung nila sa'yo. Totoo po. Yun po talaga. At the same time, madagdag ko na lang din, yung mother ko na every time na kapag dumadating, panggabi yung mother ko because isa siyang responder sa Bausi, sa barangay. Kapag uuwi siya ng umaga at tulog pa kami, ang gagawin nila, siya yung alarm. Hindi pa kumakatok ang nanay ko, nag-iingay na. Gaya ng sinabi mo kanina. Alarm. Talaga nakakatuwa din talaga yung mga aso. Tsaka iba rin talaga yung may alaga ka, sir, na sa bahay. Yes. Lalo na kung madami kayo. Kumbaga, yun yung nagko-connecta sa inyo Yung relationship mo between sa mga kasama mo sa bahay. Yun talaga yung parang nasa center nyo. Tapos kayo parang masangay-sangay kayo. Totoo. At yun po, Sir Ron, if you could give one piece of advice to someone who wants to start advocating for people with disabilities, ano po yun? Masasabi ko, number one is you must need to accept yourself first. Kasi kung hindi mo i-accept ang sarili mo na meron kang sakit or member ka or isa kang persons with disability, paano mo matatanggap ang sasabihin ng ibang tao? Dapat unahin mo muna i-accept ang sarili mo kasi once na hindi mo in-accept ang sarili mo, hindi ka magiging ready sa mga sasabihin ng iba. At possibly or may tendency na mas makaranas ka ng depression, ng anxiety, na wag naman sana mangyari na minsan or kadalasan humahantong pa sa pagka-suicide. So, laging magdasal, i-accept ang sarili, mahalin ang sarili. Okay. Kumbaga, Sir Ron, hindi lang naman siya sa mga gusto mag-start mag-advocate. Ano siya, in general. Kumbaga, kailangan mo i-accept yung sarili mo bago yung para ready ka sa sasabihin ng iba. Or, Yes. kumbaga, mawawalan ka na ng pakis sa sasabihin ng iba, mga ganun. Yung hindi mo may embrace yung negativity around you.
Yes. Kumaga, acceptance is always the first Acceptance, step. yes. And then doon na papasok yung sa batas na kailangan, since accepted mo na yung sarili mo, kailangan alamin mo ang mga batas. Kasi once na may taong may magbalak na tumapak sa karapatan mo, sa katuyuan mo bilang isang tao, at itinuturing kang dahil porke persons with disability ka, hindi ka normal na tao, doon mo magagamit ang batas laban sa nandi-discriminate or kung sino man sa mga taong gustong manapak. Sir Pan, para po sa inyo, gaano ka-importante na alam ng persons with disabilities yung karapatan po nila? Okay, napakahalaga at napaka-importante na alam ang mga batas when it comes to the Republic Act number 7277 or Magna Carta for the Persons with Disability sa mga may kapansanan, dahil ito yung magiging sandata nyo sa mga taong gusto or may binabalak na manamantala sa inyo. Kasi sa totoo lang, talamak ngayon sa pagdating sa mga batang may kapansanan, nauuso ang bullying, discrimination when it comes to the entering the school. Pagdating naman sa mga adults is after makagraduate is mahirap or nahihirapan silang makahanap ng trabaho dahil kung sila man ay isang deaf person, kung sila man ay isang bulag, nahihirapan sila dahil hindi talaga mawawala ang discrimination at laging iniisip ng may mga may-ari ng kumpanya or ng mga matataas sa tao is mahina ang may kapansanan. Pero sa katunayan or sa totoo lang, mas marami pang talento ang nailalabas Totoo. ng mga may kapansanan. Dito sa company namin, sir, may deaf. May deaf. Saan siya? Stellar, di ba? Tapos naging stellar siya. Stellar employee. Oo, siya. Parang in-award. Yes po. Sa totoo lang, yun nga po yung aming pinag-aaralan as of now kasi inaalam po namin ilan ng mga companies na nag-a-accept ng mga persons with disability. Na I think at the same time nakakatuwa nga dahil actually dito may isang food chain na nag-a-accept sila ng deaf person. At the same time, aside doon, hopefully ine-encourage ko ang pamahalaan ng bawat ating city na magkaroon ng sign language study na kung saan matuto tayo paano tayo makipag-usap sa mga deaf person kasi hindrance kasi sa kanila yun na makaintindi. At the same time, gaya nga na sinasabi ko regarding sa batas na itong bansa natin ay inclusive na, dapat sa kung anumang bagay yan, kasali dapat ang mga kabataan, bata or taong may kapansanan. Kasi kung ang senior citizen nga at the same time madagdag ko rin pala, kasi siguro nakasanayan na or kultura or tradisyon na rin ng Pilipino na tawagin na ang may kapansanan ay PWD. But in the terms is hindi po siya ina-allowed. Dapat buuin po natin ang katawagan, may kapansanan o persons with disability. Kasi bakit po tanong lang po, ang mga senior citizen po ba ay tinatawagan po natin as SC? So, hindi po dapat natin ginagawang abbreviation para lang masabi natin, napapagod ako magsalita ng persons with disability. Ng mahaba. Kaya PWD na lang, which is a very big no. Nalagot ka, Kim. Hindi, well, naman yun. Pero in a way or in a term na per additional knowledge lang sa mga tao. Kasi gaya nga ng katanungan mo kanina, kailangan alam mo ang batas or dapat alam mo ang karapatan mo na naaayon sa batas. Kasi gaya na sinabi ko, kaya kalimitan or karamihan sa mga may kapansanan is nag-isolate ng kanilang sarili at kanina rin na sinabi ko na nagsisimula dapat yan sa sarili at sa pag-accept ng kanilang mga magulang, lalo na sa mga bata at kabataan, dahil para pagdating sa panahon na kailangan na nilang tumayo sa sarili nilang paa, alam nila kung paano nila ipagtatanggol ang inyong mga sarili. Mention ko lang din, sir, yung shakers kasi dyan sa tabi, may nag-aano sila ng Yes. person with disability. Yan. May Pero, Actually, sir, alam yun. Actually,
Share nyo na lang. Ngayon lang din natin. Ayun. Kasi ngayon lang talaga- Nag-accept sila, meron silang crew na may Down syndrome po. Nagsuserve talaga, kumukuha ng order sa, sa cashier. At saka, Sir Ron, gusto ko lang mapaglaban is, ano masasabi niyo sa mga taong nagte-take advantage sa mga may kapansanan po? Lalo na sa yung mga, sorry for the word, pero ang dami kasing, yun nga, take advantage ng tatanga, ganyan. Ang nakikita nila sa may kapansanan is parang yung maliit yung utak, ganyan, sorry for the word po, pero ganun po, reality po yun. Kumbaga, inaano nila na, ay hindi, hayaan mo yan, di naman niya alam yan. Ayun po, ano po masasabi niyo sa mga taong ganun? Sa ganon, masasabi ko na lang, kayong mga tao na nagsasalita na gano'n, na sorry for the word na mention na maliit ang utak, tanga, bobo, bingi, pipe. Sa totoo lang, may araw or may oras din kayo. May balik sa inyo. May yan. balik sa inyo yan. Hindi lang doble, hindi lang triple. At Pwede ako na lang. sana wag dumating sa punto o wag dumating sa araw na ang pagsasabihan mo ay marunong sa batas. Dahil baka maghulos dili ka at baka mamaya makatikim ka ng pagkulong sa selda. Totoo. Sabi ko nga kanina, Sir Ron, di ba? Ang may kapansanan, malakas ang may kapansanan, ang may sakit. Yes. Matapang ang may sakit. Kayo po, sir, tingin nyo, how do we actively fight against discrimination po? When it comes sa discrimination kasi is sa akin, already accepted ko na. But, ang ginagawa ko na lang is prevention. Kasi may share ko na lang din, way back year 2023 is isa ako sa aspirant na kumandidato sa SK. And unfortunately, 2 days or days before the filing is tinanggal ako sa isang partido because of my medical condition or because of my disability. Na ang sinabi na nila sa akin ay hindi mo kakayanin kasi yung 10 days campaigning na bababa ka sa area. Di mo kasi kakayanin, baka bumagsak ka. So, sinasabi nila because concerned sila, but sa katotohanan, mayroon silang masamang plinano talaga. So, I didn't mention that name na lang or that the party. Ang ginawa ko na lang that time is aside sa prevention, number 1 is acceptance, at pangalawa, ito nanggaling to sa mother ko, sa support ng mother ko as well as my father ko, itinuloy ko yung pag-file ko ng SK, but the condition or ang kapalit na to is hindi na ako nangampanya na bahay-bahay or house-to-house, mangangampanya ka. Ang ginawa ko na lang is through online campaigning. Kumbaga, ginamit ko yung pagiging isang resourceful kong tao. Gaya nga kasi na sinabi, kasabihan na ito, alam ko or hindi pa rin ito nagagampanan ng kapwa ko Pilipino na kapag may problema ang isang tao, hindi dapat pinapatungan ng panibagong problema. Ang hinahanap, solusyon. So, sa ngayon po, masabi ko na rin na planning po as of now dahil to 2026 BSKE ulit, magta-try ulit para i-advocate yung sa persons with disability. Para may maging boses at may sumuporta sa mga kabataang may kapansanan na kagaya ko. Sir, can I ask is there a, parang way para maka-help? Maybe yung mga audience natin, gusto nilang inspire sila sa kanito mo and they want to help like yung mga program nyo or something like that. Ano po kaya pwede natin pwedeng gawin natin ang mga nanonood to help? Okay. Siguro po sa mga taong nanonood po ngayon at gusto or may mga katanungan, maaari po kayong mag-chat sa aking Facebook, which is Ron Daniel Cachapero, at meron po kaming page which is Samahan ng mga Kabataang May Kapansanan Youth Organization. Wherein etong page na po ito, kaya po namin po ito ginawa para rin po sa awareness nga po or sa information, is mahikayat or ma-inspire din po namin ang mga kabataang may kapansanan na bumuo ng isang samahan para maipakita ang kanilang mga talento at makinabangan nila yung nararapat na sa kanila, yung which is yung pondo ng SK at pondo ng pamahalaan. Tingin nyo naman
po, if wala po kayong fur baby ngayon, kasi sobrang laki din po ng effect po niya sa inyo, di ba? Naging support system niyo po sila, naging comfort niyo po sila. Tingin niyo po gaano ka iba yung buhay niyo ngayon kung wala po kayong fur baby? Siguro kung wala akong pet or pets ngayon, siguro, let's say sabihin natin na salbahay akong tao sa mga alaga, lalo na yung mga nasa street, sa mga, mga stray cats, stray dogs. Kasi nga, di ba nakwento ko na rin before na minsan na rin akong nakagat ng aso. And then, siguro yung seizure ko, or siguro baka hindi na rin ako, or wala na ako dito sa mundo. Kasi nga, gaya nga na sinabi ko na minsan na kung munti kang malaglag, mahulog sa hagdan, or mabago kang ulo, yung mga aso ko yung nagsisave sa akin. Ayun po, Sir Ron, kung nakakaintindi po yung mga pets nyo po, ano po yung gusto nyo sabihin sa kanila? Ayun. Princess. Princess, Queenie, at the same time Roxy. Ayun, si Roxy dapat kasama namin. Gusto ko talagang isama. Kaya lang kasi, nung time na sinama namin before, kumbaga hindi sanay din sa biyahe. Kaya hindi na namin sinama. At si FC na nga lang sinama. Sana yung katigasan ng ulo nyo, hinay-hinay na lang. At the same time, thankful na rin ako dahil sa aso namin, sila yung tumagal. At syempre kay Shuki or kay Prince, alam ko nung time na inaatake ako, gusto mo ikaw palaging bida sa harapan nila mama at papa para isave ako. And sorry kung hindi namin naagapan yung sakit mo before. Siguro kung naagapan namin or nalaman namin, siguro buhay pa siya up until now. And sa tatlo naming aso, especially kay Princess, magpagaling ka sana. Sana yung ginagawa namin sa iyo kapag nagmumuta kasi, pag tinatanggal kasi namin, ayaw niyo nang magpalapit eh. Inuungulan kami. Magpalapit ka na. And ayun, salamat sa palaging pagbabantay. Grabe na, nakaka-touch na. Parang maiiyak na naman ako doon, sir. Ano sir, what if nakapagsalita naman sila? Ano kaya sa tingin mo yung sasabihin nila sir? Sir. Siguro, number one thing, sesermonan ako. Wala sabi ko. Di kasi, ano ko na lang, kasi one of the factors din kapag nagsisseizure ako, kapag sunod-sunod yung errands, lalo na ngayon, magto 2 months na kasi ako naka-floating sa work. Ang nangyayari, kapag may lakad na ganito, ganyan, syempre nag-show up na kami sa mga tao or sa mga kabataan. Wala na akong time para magpahinga. Minsan ang tulog ko sa hapon. Then, ang nangyayari, nakakapagpuyat dahil may pahinga sa hapon. Which is sinabi naman din na talaga ng neurologist ko yan, na hanggat maaari, pigilan mong wag makatulog sa hapon para maaga ka makatulog ng gabi. Ang nangyayari kasi pag talagang pagod ako, natutulog ako. Bagsak. Bagsak talaga. And then, pagdating sa gabi, gising. Ang nangyayari sa cellphone din. So, overradiation. Kumbaga, kung makakapagsalita naman ng aso, siguro sasabihin, ayan kasi, kaya ka na pagsasabihan, nasisermonan nila mama at papa, ang tigas ng ulo mo. Ganun. Parang gano'n na gano'n. Parang gano'n ang gagawin. Baka gano'n ang gawin. Pero well, anyway, pagdating naman sa, even naman yung sa youngest sister ko, kapag walang magawa yung kapatid ko, maglalambing sila. Ayun naman, Sir Ron, sa mga, ano naman ang message mo sa mga, gaya mo po na merong epilepsy or other chronic conditions? Ayun, sa mga katulad ko na may sakit na epilepsy or any kind of chronic illness, number one is acceptance. Kasi doon na sinabi nga ng neurologist, kahit saan pa natin i-search yan, ang epilepsy is no cure pa. But lagi nga natin iisipin, si Lord, kung gusto tayong pagalingin, magagawa niya. Walang imposible kay Lord. Kung gugustuhin niya. So, i-accept ang sarili, and then gawin yung mga bagay na kung saan ka masaya. Hindi sa masama, kung saan ka masaya. And then, i-enjoy mo lang yung habang nabubuhay ka, i-enjoy mo lang. Huwag mong i-isolate ang sarili mo ng sa wala. Kasi ang buhay natin, iisa lang yan at hiram lang natin yan. Anytime pwedeng bawiin. So, i-enjoy na natin hanggat nabubuhay tayo. Yes, sir. Tama po. Dagdag ko lang din, huwag mong hayaang maliitin ka ng ibang tao. Yes. Sir, ano po message nyo din sa mother nila lagi na
Ay, syempre, sa mother ko, thank you palagi sa support. Actually, wala pang tulog yun eh. Dahil galing pa sa duty yan kanina. Salamat sa palaging pag-support, sa akin, paggabay sa akin. Though na minsan, may pagtatalo tayo, alam ko na minsan may pagkakamali, may pagkukulang din. Pero salamat. Salamat sa lahat. Ayun, sobrang dami po namin natutunan sa inyo, Sir Ron. And sobrang enlightening nitong conversation natin. And I think iisipin ko siya hanggang makauwi ako. So, thank you for that, Sir. Thank you very much din po for At inviting saka me. Sir Ron, hindi kita makakalimutan talaga. Promise yan. Thank you po. At saka, kumbaga, ang saya din nakapag nagkaroon ka ng time sa amin para makipagkwentuhan at ma-share din sa ating mga viewers tungkol sa sakit mo po and then having a fur babies. Ayun. Thank you. Thank you very much din po para sa pag-imbita sa akin. Actually, isang malaking pribilehiyo na maimbitahan din ako sa ganitong setup. Kasi matagal ko na rin pinapangarap, aside on this, is magkaroon ng mga short films regarding on the advocating on the persons with disability. So, maraming salamat. That wraps up our amazing time with Mr. Ron. Thank you so much po for joining us today, and it's been a pleasure chatting with you. And we hope everyone at home enjoyed it as much as we did. Before we go, Sir Ron, do you have any final words or anything na you want to share with us? Or Okay. greetings. Okay, number one, maraming salamat po sa nag-imbita po sa akin, Pet Mara. And kay Sir Dave sa pag-chat po sa akin, pag-update, as well as sa inyo po, maraming salamat din. Shoutout lang po sa Kachapero family, sa father ko dyan na nasa FC Homes, na nagpangalan kay FC mismo. Sa kapatid ko, sana nasa bahay ka na, tagpapahinga ka na. Then, shoutout sa aming napakasipag. Actually, isa rin to sa pinaka-idol ko kung bakit yung in the way or in the term ng pagsaserve ko is ganun din talaga. Na program din, especially sa mga alaga naming pets. Kapitana Tintin Abasding ng Barangay Bagong Alabang. Shoutout po sa inyo at maraming salamat. Lagi kayong mag-iingat. Sa Muntinlupa City, headed by Mayor Rupi Biason. Maraming salamat po sa inyo. Sa LYDC Farm, sa Akma Farm, AGA or Alabang Grupo Palayas Farm, headed by Janeiro Rendar. At sa lahat po ng SKMKYO family, Samahan ng mga Kabataang May Kapansanan Youth Organization, and Poblasyon Youth with Disability. So, shoutout sa inyo at sana lagi po kayong ligtas. Yeah, thank you so much, Sir Ron. If you enjoyed this video and you want to see more, make sure to give us a thumbs up and subscribe to our channel. Are you looking for a pet community page where you can share your concerns or story suggestions at future episodes? Don't forget to join us at our Facebook community page at Pet Mara Family and follow us on our socials at Pet Mara. I hope you enjoyed this exciting episode and we hope to see you on the next one.